Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na napakaganda ang panalangin ni Jesus para sa iyo at para sa akin? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na si Jesus ay nanalangin sa kanyang Ama. Dalawa ang nakita kong kahilingan niya dito. Una, na ang lahat ng mga nananalig sa kanya ay magkaisa. Pangalawa, na pangarap niyang makasama tayo pagdating ng panahon. Sa ating buhay ay kitang-kita natin na sa dami ng mga relihiyon, sa dami ng mga nag-usbungang mga relihiyon, ay kahit iisa ang ating pinaniniwalaan, iisa ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, ang daming iba't ibang paniniwala na kung saan ito ang nagiging dahilan kung bakit merong hidwaan, merong dibisyon, merong away-away, merong debate na hindi natitigil. Kaya pangarap ni Jesus, dahil iisa lang naman ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos, ay bakit kailangan pang mag-away-away tayo? Kaya ang tanong dito, ikaw ba o ako ba ay nagiging instrumento ng pagkakaisa? Ano ang ginagawa mo para magkaroon ng pagkakaunawaan? At hindi ang dibisyon, hindi ang hidwaan, hindi ang pag-away-away. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na isipin natin lagi na kung tayo ay nagiging instrumento ng pagkakaisa, tayo ay umaayon doon sa panalangin ni Jesus. At sigurado matutuwa siya. Pangalawa, ay pangarap niya tayo makasama pagdating ng panahon. Lahat ng mga nananalig at naniniwala sa Kanya ay nais ng Diyos, ni Jesus, na makasama siya. Ano ba ang goal natin sa buhay? Ang goal ba natin ay hanggang dito lang sa lupa? Dapat ang goal din natin ay makasama din siya. Makasama din ang ating Panginoon. Kaya anuman ang ginagawa natin, araw-araw dapat nakatuon doon sa pangarap na pagdating ng panahon, makakasama natin siya. Face to face, sabi nga. So kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At nawa ay ikalat natin ang mabuting balita na ito. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin, kaya antabayanan at maging daluyan tayo ng biyaya ng mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw at God bless sa iyo, kapatid.